On April 8th, the continental United States will see a total solar eclipse pass over a large part of the country. Ating alamin kung bakit marami ang natatakot sa nalalapit na solar eclipse. Alam mo ba kung kailan ito mangyayari, at kung bakit ito nakakatakot para sa ilan? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Nalalapit na naman ang solar eclipse na nagpapadilim sa kalangitan. Ito ang isang kakaibang karanasan na minsan lang mangyari sa ating buhay. Ang solar eclipse ay kaganapan kung saan nahaharangan ng buwan ang liwanag ng araw, kaya't magdidilim na parang gabi kahit tanghali pa. Isa itong espesyal na pangyayari na dapat nating abangan, lalo na kung mahilig tayo sa mga bagay sa kalawakan. Marami ang natatakot sa solar eclipse. Isa sa mga dahilan ay ang takot na dulot ng biglang dilim. Tingnan mo lang ang mga reaksyon ng mga tao sa South Carolina noong 2017. Kitang-kita ang kanilang pagkahanga at kaba. Ngunit bago tayo matakot, alamin muna natin ang iba't ibang uri ng eclipse. Mayroon tayong solar at lunar eclipse. Ang solar eclipse ay kung saan nahaharangan ng buwan ang araw, habang ang lunar eclipse naman ay kung saan nahaharangan ng lupa ang buwan. At ito ang katanungan ng karamihan, bakit nga ba marami ang natatakot sa solar eclipse? Isa sa mga dahilan ay maraming naniniwala na ito ay senyales ng wakas ng mundo o Judgment Day. Ngunit walang scientific basis para dito. Kailangan ng paghahanda sa solar eclipse. Kailangan mong magsuot ng espesyal na salamin na pangontra sa sinag ng araw para mapanood ito ng ligtas. Kaya hindi katakataka na marami ang nag-aabang at nag-aalala. Makikita rin nila pati ang aktwal na korona ng sun o yung mga apoy na pumuputok sa paligid nito. Ang solar eclipse na ito ay saglit lang at tumagal ng halos 2 minuto. Sa darating na eclipse ngayong April 8, 2024, mas espesyal ito dahil doble ang itatagal nito na nakaharang sa araw. Aabutin ito ng 4 na minuto. Ibig sabihin, 4 na minuto natin pwedeng pagmasdan ang araw na hinaharangan ng buwan. Ngunit gaano nga ba ito kadalas mangyari? Nangyayari ito kada 18 buwan, ngunit hindi ito pare-pareho ng lugar. Karaniwang nangyayari ito sa karagatan kung saan walang tao. Subalit may mga pagkakataon din na nangyayari ito sa mga lugar na may tao. Ngunit ang mas nakakamangha pa ay ang pagkakaiba sa laki ng araw at buwan. Tinatayang 400 beses mas malaki ang araw kumpara sa buwan, at 400 beses din itong mas malayo. Kaya naman, sa paningin natin, parang magkapareho lang sila sa laki. Sinasaliksik ng mga siyentipiko ang ating orbit at ang paggalaw ng buwan. Kaya nilang makalkula ang posisyon nito sa anumang oras. Pagkatapos magtakip ang buwan sa araw, lumilikha ito ng 2 klase ng anino ang umbra at penumbra. May 4 na klase ng solar eclipse. Una ay ang total solar eclipse, kung saan mababalot ng buwan ang kabuuan ng araw. Ito ay nangyayari lang sa ilang piling bansa. Pangalawa ay ang partial eclipse, kung saan bahagya pa rin nating makikita ang araw. Pangatlo ay ang annular eclipse, kung saan mas malapit ang buwan sa atin kaya't hindi nito mababalot ang buong araw. At ang huli ay ang hybrid eclipse, kung saan nagmumula sa ibaba o itaas na bahagi ng ating paningin. Napakarami ng total solar eclipse ang naganap sa kasaysayan, ngunit bihira itong mangyari sa parehong lugar ng 2 beses. Dapat nating tandaan na kapag may solar eclipse, bawal tayong tumingin sa araw ng diretsyo. Maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa ating mga mata. Mayroong mga salamin na specially designed para tignan ang araw ng diretsyo. Ito ay 1,000 times na mas madilim kumpara sa normal na salamin.
Kapag ginamit mo ito, literal na wala kang makikita kung hindi puro kadiliman. Gayunpaman, ang mga hayop ay nag-iiba ng kanilang behavior. Ang mga pet natin sa bahay ay mag-aakalang gabi na, ang mga ibon ay kanya-kanyang dapo sa mga puno para magpahinga, at ang mga isda sa karagatan ay magsisipagtago. Patuloy na nagigising ang mga nocturnal na hayop, at ang mga wild animals sa mga kagubatan ay nagtatago rin para makaiwas sa panganib. Kaya't hindi katakataka na marami ang natatakot. Kaya't marami ang naghahanda para rito, kahit pa hindi ganito ka-intense sa mga nakaraang solar eclipse. Pero walang koneksyon ang solar eclipse sa Judgment Day. Sa kasamaang palad, hindi ito magaganap sa Pilipinas kundi sa Amerika. Pero sa oras na ito'y mangyari sa Amerika, gabi naman ito sa atin. Kaya't habang wala pa ang solar eclipse, mag-ingat tayo at maging handa sa mga posibleng epekto nito. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyong mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!